po si John Michael Abanil from BSIT3B. Gagawa tayo ng connection between MongoDB and VS Code. So una, kailangan natin i-install si MongoDB. So ito yung path, mongodb.com, right, download community. So ito, install lang natin siya, MSI. Install si MongoDB shell. So ayan, pwede natin siya save po kaya save na and download. Next, ang gagawin naman natin is install na. So ito na si MongoDB natin. Next, set the terms. Next, complete. Next, install MongoDB Compass. Check. Next, install. Laro muna ako ng Minecraft kasi matagal-tagal din to. Pause ko muna. Okay. Okay, so tapos na mag-install, click natin finish. So ito na yung ating MongoDB Compass. Yan, ang sunod natin gagawin is check sa desktop. Ito na nasa desktop. So ganoon natin to, itong Mongosh, i-click natin siya.
databases. Ito yung mga databases. Ito yung ginawa ko kanina, yung Ferguses. Meron siyang collection na Ferg. Ngayon, para mag-switch sa Ferguses, type natin is use Ferguses. Then, pupunta tayo sa Ferguses. Then, para ma-check natin yung collection, yung naman, then show collections. Kailangan may S. So, makita nyo yung Ferg. Focus yung Ferg. Ngayon naman, let's say, gawa tayo ng panibagong database. Use my first NoSQL DB. Ayan. Ngayon, pagkagawa tayo ng collection, dapat tag is db.create collection. Then, yung name. Sample student. Okay, meron na tayo isang collection. Type natin natin, check natin kung andyan na ba talaga. Show okay, inserted na. So, ganun lang kadali gamitin siya. So, ngayon mag-install tayo ng PHP tayo sa Microsoft Edge, then search natin yung PHP. So, yan. Then, yung PHP official website, click natin yan. Tapos, ito, yung click nyo lang to, yung PHP 8.1.30 released. Tapos, ito, punta tayo dito sa Windows at php.net. Then, ayan. Tapos, pili natin is yung ito na lang siguro yung thread safe. Okay, ito. Click lang natin yan. So, medyo matagal to. Ipapost ko muna yung video. So, ayun, tapos na mag-download na siya. So, open folder natin. Ito na. Then, dito, extract natin siya. Dito sa local disk drive C. Tapos, gawa tayo ng folder. And then, new folder on this PHP 8. PHP 8. Then, click natin yung PHP 8. Then, select folder. Then, extract. Wait lang natin siya ma-extract. Then, okay. Since okay na, gawin natin dito. Punta tayo sa PHP 8. Okay. I-copy natin tong fat. Then, i-extend natin to. Punta tayo sa search. Search nyo is environment variable. Click nyo lang to. Then, environment variables. Then, sa path, click natin yung edit. Then, new. Then, i-paste natin dito yung kaninang kinopy natin. Then, okay na. Click OK. Then, okay. And X. Ngayon, muna tayo sa CMD. Click natin dito is yung PHP-version. Okay, meron tayo yung 8.3. Pero, ang gagawin natin is, so, ito pa yung dati kong PHP. Ayan, try naman natin ngayon. cd.dat tapos PHP 8 ay mali cd PHP 8 okay and PHP-version
Okay. So, yan. Ito na. Meron tayong updated PHP 12. So, ito yun. Yung na-build siya ng September 24. So, ayan.